Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our
Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po ang aking mga kapatid? Magandang gabi sa mga viewers po natin from province, sa lahat sa mga probinsya na nanonood. Ngayong gabi, mga kapatid namin nasa ibang bansa, sa iba't ibang dako ng mundong ito, sa ang bansa kayo naroroon sa gabing ito, magandang gabi po, at baka sa iba, magandang umaga po. Kasi minsan gabi sa amin, umaga po sa inyo, kaya magandang umaga po sa mga viewers natin na nasa ibang bansa. Magandang gabi po sa mga viewers natin na narito sa Manila. Nasaan mang dako tayo ng Pilipinas, ng mundo, ng probinsya natin, naniniwala po ako, salamat sapagkat ang Diyos na ating kasama tinatawagan, nasa lahat ng dako. Magkakahiwalay man po tayo, ang Diyos kasama po namin at lahat ang nakikita at lahat ay nakikita ng Diyos at sinasamahan ng Panginoon. So sa gabing ito, patuloy nating pag-aralan ng salita ng Diyos, at bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo muna po ay manalangin. Tayo po'y muling babalik din sa pananalangin na mga dapat ipanalangin sa bawat simula ng ating gawain para maabot po natin by specific. Kasi mas maganda ang pananalangin po natin specific. Kung ano yung talagang individual na grupo, maipanalangin po natin. Kung may mga suggestion po kayo na pwede nating maipanalangin, wala pong masama, i-message nyo po ako. So sa gabing ito, ang ipagpe-pray po natin yung mga businessman, businesswoman, yung mga business sa mga kapatid nating nagsara, naapektuhan, at mga business na patuloy na lumalaban at patuloy na nagpa-function kahit na pandemic or lockdown, yung mga business na nagsara, mag-open uli ang Diyos ng opportunity, yung mga business na ngayon ay patuloy na ongoing, yung protection ng Diyos, patuloy na pagsama. Sige po, sama-sama nating ipanalangin yung mga business ng ating mga kapatid at yung mga kapatid nating nabubuhay o pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga business nila. Okay? Anumang business po yan. Sadali tayong yumuko, tayo po'y manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa gabing ito, Panginoon, sama-sama kaming nananalangin, Father God, at nagkakaisa upang idulog sa iyo, Ama, ang mga kapatid naming mga businesswoman, mga businessman, Panginoon, yung mga kapatid naming, Father God, na ito na pinagkatiwalaan mong humawak, Panginoon, ng mga negosyo, Father God, patuloy naming dalangin, Panginoon, yung negosyong pinagkatiwala mo po sa kanila, patuloy, Panginoon, Father God, na magpatuloy, Ama, na kabila ng pandemic, Panginoon, at tuloy niyo silang bigyan ng karunungan kung paano ito patatakbuhin ng tama at ayon sa iyong kalooban. Patuloy namin tinatas yung mga kapatid namin, yung mga may business naman, Lord God, na naapektuhan. Maaaring yung iba nagsara na, Ama, at hindi na talaga nagpa-function, Lord God. Salamat, dalangin namin. Bigyan mo sila, Panginoon, ng iba pang paraan na mapagkakakitaan upang masupply ang pangangailangan po nila, Panginoon. Yung mga trabahador nila na nawalan ng trabaho, Panginoon, dalangin po namin, Ama, ikaw din po magbukas ng opportunity makahanap sila ng trabaho. At yung mga walang pampasweldo, yung walang mga pampaupa, Panginoon, dahil naapektuhan, Panginoon, ng pandemic, Lord, dalangin namin, ikaw ang mag-provide ng pangangailangan ng aming mga kapatid na mayroong negosyong hinahawakan, Lord God. At sa mga kapatid namin, Lord God, na yung business ay ongoing, Lord God. Lord, dalangin po namin yung favor sa'yo. Magdala ka ng maraming customer, Father God. Dalangin namin, Lord God, yung maayos na pagpapatakbo nito, karunungan, Panginoon, at yung mga customer nila, Lord God, magbayad on time, magbayad ng tama, Panginoon, at ilayo mo sila sa anumang manloloko, budol-budol, Panginoon, o lahat ng gawa ng kaaway, Father God. Maling ang business nila, Lord God, ay food. Yung mga kapatid namin, ang business ay pagkain, Panginoon. Lord, salamat na patuloy mo, Panginoon, pagpapalain ng mga restaurant, mga nagtitinda online, Panginoon, ng mga business nila, Father God, mga nag-aalok online, Father God, may pagkain, Father God, o ito man po, Panginoon, Father God, bawal ang dine-in ngayon, puro take-out, Father God. Lord, salamat. Kalingain mo ang mga business, Lord, ng aking mga kapatid na naapektuhan, maring naapektuhan ng pandemic, Lord, pero dalangin namin, ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan at karunungan upang magpatuloy yung mga business ng mga kapatid namin, Father God. Lord, yung mga kapatid namin, Father God, na patuloy na ngayon ay bumabangon. Maaring ang business nila ay nagsara na, Lord. Lord, patuloy mo i-provide, Lord God, yung mga pambayad sa tauhan, pangsweldo sa tauhan, pang-upa sa lugar na kanila, Panginoon, Father God, na inupahan, Panginoon, Father God, para sa kanilang business, Father God, pambayad sa tax, pambayad sa anumang bagay na kailangan bayaran, Father God. Dalangin ko, Lord, lahat ng business ng kapatid ko, anuman ito, hindi ko mabanggit, ito may online, pagkain man, Lord God, ito man apparel, Lord God, ito man, Panginoon, Father God,
live selling, Panginoon, o ano man ito man po yung pagkain, Lord God, o ano man ba, Lord, salamat, iunat bang yung kamay, kalingain mo mga kapatid naming businessman at businesswoman, Lord, habang sila'y humaharap sa tao, Panginoon, ito man po'y tindahan, ito man po'y tindahan ng ulam, ito man po'y groceries, Panginoon, ito man po ay resort, o ano man pa ng panagan, ito man po pa ay laundry shop, o pa ng panagan, ano man po, ukay-ukay, o ano man po, nagtitinda ng sa kariton, Lord God, ano man ito, Lord God, dalangin ko, Lord, yung protection mo sa bawat owner, Panginoon, ito protection mo pa ng panagan, sa mga tauhan nila, Ama, protection mo, at covering mo, sa mga kasama nila sa bahay, panagan, Lord, salamat po, kalingain mo ang lahat ng business ng aking mga kapatid, na pinagkakakitaan nila, Lord, sa iyo sila sumasandal at umaasa na ang mga business nila, Panginoon, na hindi mo po pababayaan. At yung mga nagsara na, Lord, bigyan mo sila ng opportunity at magbukas ka ng panibagong opportunity upang magkaroon ng pagkakakitaan ng aking mga kapatid. Lord, ano man po ang mangyari sa amin sa pandemic na ito, patuloy kaming sumasandal sa iyo, Panginoon. Yung mga kapatid namin may business sa abroad, Panginoon, Lord, bigyan mo rin sila ng karunungan at samahan at patuloy pa ng parigad na ingatan, Panginoon, at mapalago nila yung mga business na pinagkatiwala mo. Yung mga kapatid namin may business sa probinsya, Panginoon, Lord, samahan mo rin sila, Panginoon, at patuloy pa ng tulungan mapalago ang mga business na pinagkatiwala mo po sa kanila. Maraming salamat sapagkat concern ka, Lord God, sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin na gusto mong patuloy naming ipagkatiwala din sa iyo. Marami pong salamat sa pagkalinga mo sa aming mga kapatid. At sa gabing ito, Lord, pagpalain mo ang pag-aaral namin ng iyong mga salita. Salamat sa mga salita mo na patuloy na magpapatatag sa amin, patuloy na magpapaalala sa amin, patuloy pa ng parigan na magbibigay sa amin ng lakas na magpatuloy sa mundong ito kahit maraming pinagdadaanan, kahit marami pa ng parigan sitwasyon na hindi maganda, kahit nasa gitna kami ng pandemic at lockdown, Panginoon, dito sa Manila. Lord, patuloy kami nagtitiwala sa iyo. Ang mga salita mo ang patuloy na magpapalakas sa amin. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Salamat po sa karunungan, sa lingkod mong mga ngaral at karunungan sa mga taong tatanggap ng mga salita mo, matanggap at maipangaral ang salita mo ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. So, thank you kay Lord. At alam natin ngayon, medyo affected talaga yung ibang business ng ating mga kapatid. Pero dinulog natin sila sa Panginoon na patuloy na magpatuloy ang kanilang, yung mga nagpapatuloy ang business, patuloy silang ingatan ng Panginoon. Kasi hindi talaga madali ngayon ang kilos. Talagang lahat tayo ay nag-adjust sa new normal na ating pong paraan ng paghahanap buhay. Thank you kay Lord, di ba? At patuloy na mga business nyo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. At kapag pinagpapala ni Diyos at nagpapatuloy ang business nyo, huwag nyo pong kalimutan yung para sa Diyos. Kasi isang way po yun para ang pagpapalay bumuhos sa atin. Ang Diyos laging bahagi ng lahat ng bagay na meron tayo. Sa lakas natin, bahagi ang Diyos. Sa ating oras, di ba? Sa ating puso, sa ating pagmamahal, sa lahat ng bagay na meron tayo, kailangan ang Diyos ay bahagi ng buhay natin. Huwag nating kalimutan yung para sa Diyos para ang pagpapalay patuloy na bumuhos. Sa gabing ito, pag-aralan po natin ang Matthew 24 verse 13. But he who stands firm to the end will be saved. Diba? Sa Tagalog, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang maliligtas. So dito po, pinapaalala po ng Panginoon sa Matthew 24 verse 13 na ang magtitiis, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang maliligtas. So, tunay nga ang Diyos naghahanap ng katapatan sa kanyang mga anak. Lalo na ngayong pandemic, bakit hanggang wakas ang katapatan? Kasi nga, sa panahon natin ngayon, marami tayong nararanasan. Pero gusto pa rin ng Diyos yung katapatan natin na mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Yung katapatan natin na makagawa pa rin ng mabuti sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Yung katapatan natin na ang Diyos mag-glorify sa buhay natin. Yung katapatan natin na kahit marami tayong pinagdadaan ng problema at pagsubok, nagtitiwala pa rin tayo sa Panginoon. Yung katapatan natin na patuloy tayong naglilingkod kahit maraming mga ganitong sitwasyon, kahit pandemic, yung katapatan natin na kahit pagod sa trabaho, pagod sa kaiisip, pagod sa lahat ng bagay, yung katapatan natin patuloy na hinihingi ng Diyos hanggang wakas. Kaya sabi niya, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Ngayon, di ba? Tulad ng sabi ko sa inyo kahapon, hindi na pwedeng biro-biro ngayon, seryosohan na ngayon.
Kaya dapat seryoso na tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Hindi kailangan talaga yung papetik-petik ngayon. Kailangan, ano ka ba? Kay Lord ka o hindi? Kung kay Lord ka, gawin mo ang tungkulin ng isang lingkod ng Diyos, isang anak ng Diyos. Magpatuloy po tayo. Amen? Sabi sa verse 12, bakit kaya sinabi ng Panginoon na ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas? Sabi sa verse 12, kasi po, yung katapatan natin ay dadaan po sa pagsubok. Matthew 24 verse 12, ang sabi po dito, basahin po natin. Verse 12, sabi niya, ang kasama ay lalaganap, anupat man lalamig ang pag-ibig ng marami. So sabi doon, increase of wickedness. Sabi sa verse 12, kaya pala niya sinabi yung verse 13 na ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Bakit? Kasi yung verse 12, ang sabi niya sa verse 12, ang kasamaan ay lalaganap. The wickedness will increase. Sabi doon, increase of wickedness. Sabi doon, ang kasama ay lalaganap, anupat man lalamig ang pag-ibig ng marami. So doon natin makikita na yung wickedness will increase, at dahil sa wickedness, at dahil ang kasamaan ay lalaganap, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Pero gusto ng Diyos sa verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. So gusto ng Diyos, kahit na nag-i-increase ang wickedness, gusto niya yung katapatan natin mananatili. Dahil ang magiging result ng increase ng wickedness, manlalamig ang pag-ibig ng marami. So, bantayan mo sarili mo. Babantayan ko sarili ko. Bantayan natin ang sarili natin na baka yung pag-ibig natin sa Diyos nanlalamig na. Baka yung pag-ibig natin hindi lamang sa Diyos, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa mga tao sa paligid natin, sa iglesia, sa ministry, yung pag-ibig natin sa paglilingkod, yung pag-ibig natin sa pagtulong, yung pagmamahal natin sa paggawa ng mga kalugod-lugod sa Diyos, baka nanlalamig pag-ibig sa lahat ng bagay. Kasi gusto ng Diyos lahat ng bagay ginagawa natin na may pag-ibig. Pero dahil ang wickedness ay mag-i-increase, ang magiging bunga nito sa atin, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya bantayan natin. Pag sinabi manlalamig, di ba? Yung relasyon mo sa Diyos, una sa lahat, bantayan mo, kumusta na? Meron ka pa bang eagerness? Ganun pa ba yung karubdob ang pagmamahal mo na ang Diyos maibahagi mo sa iba? Ganun pa rin ba din ba ang karubdob ang pagmamahal mo na ang Diyos ay makaniig mo araw-araw? Na makapanalangin ka sa Panginoon? Ganun pa rin ba ka-intense yung love mo na ang Diyos ay maranasan? Ganun pa rin ba ka-intense yung love mo sa Diyos na ang Diyos ay marinig mo? Marinig mo yung tinig niya sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. Gaano, kumusta yung relasyon mo sa Diyos? Gaano kalalim yung pag-ibig mo sa relasyon mo sa Panginoon? Dahil kailangan magbantay tayo, the wickedness will increase. At ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Sana wag makita ng Diyos yun sa pag-ibig natin sa Kanya. Amen po. Pangalawa, pwede rin manlamig ang pag-ibig natin hindi lang sa Diyos, pwedeng sa tao. Kasi maaapektuhan ang pag-ibig natin sa Diyos kapag ang pag-ibig natin sa mga tao na kapaligid sa atin ay apektado. Kasi ang katunayan, ang evidence ng pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi si Lord nagsabi dyan, hindi pwedeng love mo si Lord, pero hindi mo love yung mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi pwede. Kasi sabi ng Panginoon, ako na Diyos na hindi nyo nakikita, sinasabi nyo, mahal nyo ko, tapos yung taong nakikita nyo, hindi nyo kayang mahalin. Kaya yun ang evidence. Kaya kumusta na ang pag-ibig mo sa asawa mo? Kumusta na? O kailangan, anin mo yung sarili mo, nanlalamig na ba yung pag-ibig mo sa asawa mo, sa mga anak mo, pag-ibig ng mga anak sa magulang, pag-ibig ng magkakapatid, pag-ibig ng mambienan sa manugang, manugang sa bienan, maghihipag, magbabayaw, lahat ng karelasyon natin, kaibigan, ikaw manggagawa sa pastor, pastor sa kapwa pastor, manggagawa sa kapwa manggagawa, kapitbahay, kaibigan, sa lahat ng karelasyon natin, kumusta na? Sabi ng Diyos, lalaganap ang kasamaan sa mundo at manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kumusta na yung mag-asawa? Baka dahil sa pangangailangan, laging nag-aaway. Kumusta na? Dahil naapektuhan ang hanap buhay, naapektuhan ang business, naapektuhan ang pagkakakitaan ni Mr. o ni Mrs. Baka naman dahil sa pangangailangan, kumusta na yung relasyon yung mag-asawa?
Oh, kumusta na yung relasyon ng anak sa magulang? Baka naman ang anak nagdaramdam sa magulang, bakit hindi maibigay yung gusto dahil nga pandemic, nag-a-adjust lahat, hindi makalabas, hindi makapunta sa gustong puntahan dahil pinipigilan ng magulang. Mga anak, umunawa sa sitwasyon natin ngayon. Kumusta na yung relasyon? Baka boring na boring ka na sa bahay. Kaya ang nagiging daan mo para yung boring mo, yung stress at depression mo, binubuhos mo sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kasama mo. Wag naman po. Kumusta na yung relasyon mo sa yung, kung ikaw ay boss, kumusta na ang relasyon mo sa yung mga employees, kung ikaw naman yung boss, kumusta na ang relasyon mo sa mga tauhan mo? So, lagi po nating tatandaan, lalaganap ang kasamaan at manlalamig ang pag-ibig ng marami. So, isa yan sa mga bagay na pinaalala sa atin ng Diyos na the wickedness will increase. Sabi doon, increase of wickedness, darating po yan. At ang lahat, the love of most will grow cold. Hindi naman lahat, the love of most will grow cold. So sana po, bantayan po natin yung pagmamahal natin sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin, pagmamahal natin sa ministry, pagmamahal natin sa mga tawag na binigay ng Diyos sa atin. Huwag po nating hahayaang manlamig po tayo. Huwag nating hayaang datnan tayo ng Diyos. Nasa sitwasyong malamig. Di ba? Pinag-aralan natin yan. Pinreach ko yan eh. Nang sabi doon, hindi ka malamig, hindi ka mainit. Di ba? Maligamgam, isusuka kita. So gusto ng Panginoon yung assurance talaga na ikaw ay totoong sa Diyos at naglilingkod sa Panginoon. So sa verse 13, he who stands firm to the end will be saved. Yung mananatiling tapat hanggang wakas. Susubukin dahil may pangangailangan. Kumusta na yung katapatan mo sa yung pagbibigay? Dahil sa pandemic, mayroong mga pangangailangan. Kumusta na yung katapatan mo sa mga taong hinihipo ka ng Diyos na tulungan? Kumusta na yung katapatan mo sa mga taong gusto ng Diyos na abutin mo kahit may pandemic? Kapatid, kailangan po nating makita yon na ang pag-ibig na tayo manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Yung katapatan natin sa pangako ng Diyos, yung katapatan natin sa paglilingkod, yung katapatan natin sa mga gawain ng Panginoon, sa pananalangin, yung katapatan natin sa pananalangin sa ibang tao, pananalangin sa ating pamilya, pananalangin sa mga mahal natin sa buhay, yung katapatan natin, kumusta na? So sana wag pong manlamig ang ating pananalangin, ang ating pagbabasa ng Biblia, ang ating panonood ng mga preaching about sa Word of God, yung paglilingkod natin, yung pagtulong natin, kung may kakayanang tumulong, kung wala, wag pilitin. Maaring hindi ka makatulong ngayon financially kasi sa sitwasyon mo, pero pwede kang tumulong sa ibang paraan. Pero hanggat may kakayanan, kahit pandemic, kung may kakayanan kang tumulong, gawin natin. Sapagkat ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kung ano yung pagkatawag sa iyo ng Diyos nung ikaw ay walang pandemic, nawa patuloy nating magampanan ngayong meron tayong pandemic. Magampanan natin ang lahat ng bagay sa tulong ng Panginoon. Verse 14, basahin natin, sabi sa verse 14, sunod, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. So, ang sabi doon, at ipangangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng bansa. At pag ito'y naipangaral na sa lahat ng bansa, doon darating ang wakas. Pero pinag-aralan natin kahapon, sabi ng Diyos, the blessed hope. Bago dumating ang wakas, kukunin tayo ng Panginoon. Amen? Hindi niya ipapahintulot na tayo ay maapektuhan ng mga wickedness at mga mangyayari sa mundong ito. Hindi papayag ang Diyos. Iingatan niya ang kanyang mga anak at ililigtas niya tayo sa kapahamakang mangyayari sa mundong ito. Kukunin niya muna tayo bago maganap ang ending ng mundong ito. Pangako yan ng Panginoon. Amen po. Yun yung pinag-aralan natin kahapon. Dakilang pag-asang ating inaasahan na babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Amen po. This gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Alam niyo po yung pagtitiis natin hanggang wakas. Sa ibang translation ito, ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Sa ibang translation, dito mananatiling tapat. The wickedness will increase at ang magtitiis, and those who endure, diba? Yun daw magtitiis hanggang wakas, maliligtas. Yung mananatiling tapat hanggang wakas yan ang maliligtas. So dito po, babasahin po natin, pag-aaralan po natin ngayon, yung mga pagtitiis o yung mga hirap, yung nag-endure until the end, yung mga nanatiling tapat
wakas ay maliligtas. Pag-aralan natin ano ang mga nangyari sa 12 disciples nung sila ay naglingkod sa Panginoon after si Jesus ay bumalik sa Diyos Ama. Tingnan po natin, babasahin natin isa-isa how the apostles died. Paano namatay ang bawat 12 disciples ni Jesus? Paano sila namatay na nagsabi sila na ito yung paalala ni Jesus, ang manatiling tapat hanggang wakas maliligtas. Ang magtitiis hanggang wakas maliligtas. Tingnan natin kung nasa katiting yung pagtitiis na nararanasan natin o nasa katiting ng ating pagiging tapat yung katapatan ng mga disipulo ni Kristo. Nung binasa ko to, na-amaze ako kung paano nila in-endure yung pain, paano nila in-endure yung persecution, paano nila in-endure yung death na kanilang hinarap para humarap sa Panginoon ng may katapatan. Sige po, pakinggan natin si Matthew. Si Matthew po ay isang doktor. At ang sabi doon, Matthew, paano namatay si Mateo? Suffered martyrdom in Ethiopia, killed by a sword wound. So si Matthew daw ay nag-suffered martyrdom sa Ethiopia at siya ay pinatay sa pamamagitan ng sword o ng tabak. Sugat, siya ay sinugatan ng pamamagitan ng tabak hanggang siya ay mamatay. Si Mark died in Alexandria, Egypt, after being dragged by horses through the streets until he was dead. So si Mark pala namatay, siya ay hila-hila ng kabayo. After being dragged by horses. So siya ay tinalian at siya ay yung kabayo ay pinatakbo at si Mark ay kumbaga parang ang tawag ito, kinaladkad ng mga kabayo hanggang siya ay mamatay. Ganun ang naging kamatayan ni Mark. Yun po, ay isa sa mga disipulo ni Kristo, di ba? Napakahirap na kamatayan yan. Biruin mo, itali ka sa mga kabayong tumatakbo at ikaw ay gusto maglagos-lagos siguro ang buto mo nun. Yung katawan mo, di ba? Tumatakbo ang kabayo, yung katawan mo tumatama kung saan-saan. Kaya talagang yung katapatan ng mga disipulo hanggang wakas talaga. Kaya doon natin makikita talaga, wala sa katiting ng pagtitiis natin. Pero nanatili silang tapat hanggang wakas. At ang sabi pa doon, si Luke, sunod-sunod po dyan, Matthew, Mark, Luke. Si Luke naman daw was hung in Greece as a result of his tremendous preaching to the lost. So dahil sa tremendous preaching ni Luke sa mga naliligaw, siya daw ay hinang. Pag sinabing hang, binigti sa Greece. So nakikita ng buong tao, ng maraming tao, na si Luke ay hinang, binigti siya sa Greece. Bakit? Dahil sa matinding pangangaral niya ng salita ng Diyos. Diba? Hindi birong mga kamatayan. Okay, si John, ano ang paano namatay si John, the beloved? Si John faced martyrdom when he was boiled in huge basin of boiling oil during a wave of persecution in Rome. Si John daw ay pinakuluan sa isang malaking basin, parang kaldero o kawa ng oil, di ba? Boiling oil during a wave of persecution in Rome. Ganun ang kamatayan ni John the Beloved. Siya ay nilagay sa kumukulong langis or mantika, oil langis or mantika sa isang malaking kawa o yung malaking kawa o kaldero hanggang siya ay mamatay. Biruin mo, lutuin ka ng buhay. Sabi doon, however, he was miraculously delivered from death. Hindi pala. Yung palang siya ay pinakuluan ng buhay. Miraculously, nabuhay pa si John nung time na yon. Biruin mo, pinakuluan ka na ng buhay sa isang malaking kawa na ikaw ng oil, nabuhay pa si John dahil sa himala ng Diyos. John was then sentenced to the mines on the prison island of Patmos. He wrote his prophetic book of Revelation on Patmos. The Apostle John was later freed and returned to serve as Bishop of Edessa in modern Turkey. He died as an old man, the only apostle to die peacefully. Okay. Di agad kasi naman ni Pastora. Si John pala ang only apostle na namatay peacefully. Pero naranasan niyang pakuluan siya sa isang malaking kawa ng oil. At sabi doon, pero miraculously niluto na si John, nabuhay pa siya. At siya ay kinulong sa land of Patmos at pinalaya. At kung siya ay makalaya, siya ay namatay sa old age. Pero naranasan niyang pakuluan. Amen?
Kaya doon natin makikita matindi rin ang pinagdaanan ni John. Si Peter who was crucified upside down on an X-shaped cross. X-shaped na cross. O, si Peter ay itinali doon. Nakataas ang paa. Yung ulo niya nasa baba. Yung cross X. O, nakaganon yung paa niya tsaka yung kamay niya. So, he was crucified upside down on an X-shaped cross. According to church tradition, it was because he told his tormentors that he felt unworthy to die in the same way that Jesus Christ had died. Dapat pala ipapako siya sa krus. Pero ang sabi niya sa kanyang mga tormentors, ayokong mamatay katulad ng pagkamatay ni Kristo kasi hindi ako karapat-dapat. Kaya yun ang ginawang paraan ng pagkamatay niya. Imbis na ipako siya sa krus, ipinako siya sa cross na naka-X, na yung paa niya nasa taas at yung ulo niya ay nasa baba. Si Pedro po yun. Okay, tingnan natin si James. James, the leader of the church in Jerusalem, was thrown over 100 feet down from the southeast pinnacle of the temple when he refused to deny his faith in Christ. Excuse. When they discovered that he survived the fall, his enemies beat James to death with a fuller's club. This was the same pinnacle where Satan had taken Jesus during the temptation. Si James naman daw, inihulog mula sa pinakamataas na pinnacle, pinakamataas na lugar. Inihulog si James. Pero miraculously, si James naligtas. Nabuhay pa rin si James kahit siya'y inihulog. Pero ang sabi doon, when they discovered that he survived the fall, his enemies beat James to death with a fuller's club. Pinagpapalo siya hanggang siya ay mamatay. Nung malamang na-discover na siya ay nabuhay mula nung isiya'y ihagis mula sa pinakamataas. Diba? 100 feet down from the southeast pinnacle of the temple. 100 feet down. Grabe, sobrang taas. Si James, the son of Zebedee, was a fisherman by trade when Jesus called him to a lifetime of ministry. As a strong leader of the church, James was beheaded at Jerusalem. Pinugutan ng ulo si James, the son of Zebedee. The Roman officer who guarded James watched amazed as James defended his faith at his trial. Later, the officer walked beside James to the place of execution. Overcome by conviction, he declared his new faith to the judge and knelt beside James to accept beheading as a Christian. O diba? Sabi po dito, si James daw, pinagtanggol niya yung faith niya, pinadidinay si Jesus. Hindi siya pumayag. Kaya nung siya'y nasa trial court, nanindigan siya, hindi niya i-deny si Jesus. At ang kapalit, pupugutan siya ng ulo. Tinanggap ni James na mapugutan siya ng ulo. Wag lang i-deny si Kristo. Sa trial po yun, nasa korte po siya. But the Roman officer who guarded James, yung Roman officer na nagbabantay kay James, sabi doon, watch amazed, na-amaze siya kay James, na nakita niyang pinagtatanggol ni James yung pananampalataya niya, na-amaze yung guard na nagbabantay. Alam niyo ginawa nitong officer? Later, the officer walked beside James, tumabi siya sa tabi ni James. At anong ginawa niya? Lumuhod siya. At din siya na, pugutan niyo na rin ako ng ulo kasi hinangaan niya si James sa pagtatanggol sa pananampalataya. Siya ang nagbabantay kay James. Biruin mo, nakapagdala pa si James ng kaluluwa, mamamatay na lang siya. May tumanggap pa kay Kristo. Gumaya sa kanya yung guard. Sabi doon, di ba? The Roman officer who guarded James watched amazed as James defended his faith at his trial. Later, the officer walked beside James to the place of execution. Overcome by conviction, he declared his new faith to the judge. Diba? Ano sabi doon? Sabi doon? He declared, overcome by conviction on that moment. He declared his new faith.
Nanampalataya siya dun sa Diyos na pinagtatanggol ni James, yung faith niya kay Jesus, na amaze yung nagbabantay sa kanya. Kaya on that moment, dineclare nung officer na yon his new faith sa harap ng judge at knelt beside James to accept beheading as Christian. Pero mo, meron pang nakakilala kay Lord dahil bago siya namatay, yung nagbabantay sa kanyang guard na amaze sa kay James, bakit pinagtanggol niya yung pananampalatayan sa harap ng judge, sa korte, kahit pugutan siya ng ulo, hindi niya i-deny si Kristo. Dahil sa sobrang katapatan ni James, maski yung nagbabantay, dineclare niya on that moment na ako ay Kristiyano, may bago na akong pananampalataya, at lumuhod siya sa tapat sa tabi ni James. Sabi po, at pagkaluhod niya, tinatanggap niyang pugutan din siya kasama ni James dahil sa pagdideklara ng pananampalataya kay Kristo. Biruin mo ang tindi. Sa sobrang katapatan niya, maski nagbabantay sa kanya, mamamatay na lang nakapagdala pa ng kaluluwa. Bakit ang mananatiling tapat hanggang wakas maliligtas? Amen? Tingnan natin si Bartolome, also known as Nathaniel, was a missionary to Asia. He witnessed for our Lord in present-day Turkey. Bartolome was martyred for his preaching in Armenia, where he was flayed to death by a whip. Siya naman ay dahil sa kanyang pagwi-witness, pagpipreach ng gospel ni Christ, siya daw ay namatay sa pamamagitan ng whip, pagpalo. Hanggang siya'y mamatay, siya'y pinapalo hanggang mamatay. Yun ang kanyang kamatayan. Si Andrew was crucified on an egg-shaped, parang si Peter. Andrew was crucified on an egg-shaped cross in Patras, Greece. After being whipped severely by 7 soldiers, they tied his body to the cross with cords to prolong his agony. Grabe, pinalo na ng 7 sundalo. 7 pumapalo sa iisang tao. Tindi ng sugat niyan. Ano pa pinampapalo? Alam ko ang pamalo noon, latigo. Kung hindi latigo, mga matitigas na bagay na matindi. Pinalo muna siya ng 7 sundalo hanggang siya ay magkasugat-sugat. At nung siya ay sugatan na, itinali siya sa X na cross para mag-prolong yung agony. Sabi po ni Andrew, his followers reported that when he was led toward the cross, Andrew saluted it in these words, "I have long desired and expected this happy hour. The cross has been consecrated by the body of Christ hanging on it." He continued to preach to his tormentors for 2 days until he expired. Biruin mo, ginulpi na ng 7 sundalo, sugatan. Bugbog sarado, 7 ba naman pumalo sa'yo? Tapos, ang ginawa, siya ay kinrucified sa shaped cross. Naka-crucified siya, tinali siya habang siya'y sugatan. Pero sabi po nung ating binasa, hanggang malagutan siya ng hininga, patuloy siyang nangangaral sa mga tormentors niya. Nagpipreach pa rin siya. May nagpatotoo na si Andrew hanggang malagutan ng hininga habang nakapako dun sa cross-shaped cross. Pinako sa cross-shape at na sugatan, nagpipreach pa rin siya hanggang malagutan ng hininga. Diba? Tingnan natin si Thomas. Was stabbed with a spear in India during one of his missionary trips to establish the church in the subcontinent. Diba? Siya daw ay inistab ng spear. Sabi doon, sa India. Sabi doon, nung siya ay nag-mission sa India at para mag-establish ng church sa lugar na yon. So siya ay ng spear, kumbaga stabbed with a spear in India. Si Jude was killed with arrows when he refused to deny his faith in Christ. Si Jude naman ay namatay sa pamamagitan ng arrows, sabing ganon, hanggang he refused to deny his faith in Christ. Talagang kamatayan ang kapalit. Didinay mo si Kristo, ididinay mo pananampalataya mo, pupugutan kita ng ulo. Ididinay mo si Kristo, ididinay mo pananampalataya mo, o sisibatin kita. I-deny mo si Kristo, pupugutan o si Kristo ang pananampalataya mo, gugulpihin ka namin at papaluin ng walang katapusan. Walang nag-deny.
lahat tumanggap ng ano? Tumanggap ng kamatayan. Nasaan ang ating pagtitiis? Wala sa kapiranggot. Ang tindi ng pinagdaanan nila. Ang mananatiling tapat hanggang wakas, maliligtas. Ang magtitiis hanggang wakas, maliligtas, kapatid. The wickedness will increase. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Pero ang magtitiis at mananatiling tapat hanggang wakas, maliligtas, sabi ng Panginoon. At si Matias, the apostle chosen to replace the traitor Judas. Siya po ang pumalit kay Judas. Di po ba si Judas nagpakamatay? Si Matias ang pumalit. Was stoned and then beheaded. Siya naman ay namatay sa pamamagitan ng binato. Nung siya'y binabato, parang si Stephen, binato hanggang mamatay. At nung siya mamatay na, siya ay pinugutan ng ulo. Si Matias pumalit kay Judas. And last, si Paul. Si Paul na pinag-aralan natin na matindi ang pinagdaanan sa paglilingkod kay Lord. Paul was tortured and then beheaded by the evil Emperor Nero at Rome in AD 67. Paul endured a lengthy imprisonment, di ba? Apakahabang pagkakakulong, which allowed him to write his many epistles to the churches he had formed throughout the Roman Empire. Kaya pala nasulat niya yung maraming sulat sa New Testament. Halos si Paul ang nagsulat dito ng New Testament. Sinulat pala niya yun habang siya'y nakakulong ng matagal na panahon. Kaya may purpose si Lord bakit siya ikinulong ng matagal na panahon bago siya tinortured hanggang pugutan ng ulo hanggang mamatay. Pinakulong muna siya na mahabang panahon dahil may purpose pala si Lord. Bakit? Para maisulat niya ang epistle niya kay sa Corinto, ang sulat niya sa Ephesians, Colossians, ang sulat niya, siya ang pinakamaraming sulat sa New Testament. Si Pablo. At ang sabi doon, these letters, which taught many of the foundational doctrines of Christianity, form a large portion of the New Testament. Perhaps this is a reminder to us that our sufferings here are indeed minor compared to the intense persecution and cold cruelty faced by the apostles and disciples during their times for the sake of the faith. So dito pinapakita na yung ating suffering, minor suffering, hindi maikukumpara sa matinding pinagdaanan ng mga apostol ni Kristo. Bakit? Para ipagtanggol yung pananampalataya at paniniwala nila kay Kristo. Kapatid tayo, minsan sakit lang ng tiyan, minsan nawalan lang, minsan meron lang pangangailangan. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Na minsan dinidinay mo na bakit kung kailan ako nakakilala kay Lord, kung kailan naman ako naglilingkod, bakit ganon? Nagtatanong na tayo sa Diyos, samantalang sila, tingnan mo mga nangyari sa kanila, minor lang yung nararanasan natin. Pero sila, they did not deny. Hindi nila dinenay si Kristo. Hindi nila dinenay yung pananampalataya nila. Nag-stand firm sila hanggang katapusan. Nanatiling tapat. Pugutan mo na ako ng ulo, hindi ko i-deny si Kristo. Gulpihin mo na ako at paluin mo ko, hindi ko i-deny si Kristo. Ipako mo na akong patiwarik, hindi ko i-deny si Kristo. Ihulog mo na ako sa pinakamataas na bangin, hindi ko i-deny si Kristo. Batuhin mo na ako hanggang mamatay, hindi ko i-deny si Kristo. Pakuluan mo na ako sa kumukulong langis, sa isang kawa, hindi ko i-deny si Kristo. Ano na pinagdadaanan nating suffering? Wala sa katiting ng pinagdaanan nila. Pero kahit isa, walang nag-deny kay Kristo. Kapatid, sa gabing ito, yan ang mensahe sa atin ng Panginoon. Kung pag-alalahanin mo ang ginawang sakripisyo ng 12 disciples, pero nanatiling tapat hanggang wakas. Katulad ni Kristo, nagsakripisyo sa cross of Calvary, sa krus ng Kalbaryo, para makasunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit at para magkaroon tayo ng kaligtasan. Tanong, kumusta? Matindi ba pinagdadaanan mo? Wala sa katiting ng pinagdaanan ng mga disipulo ni Kristo. Kaya sa gabing ito, patuloy mong dalangin sa Panginoon, ano man ang mangyari, huwag mong i-deny ang pananampalataya mo sa Diyos. Ano man mangyari, huwag kang magda-doubt sa Panginoong Jesus.
Ano man ang mangyari, ipagtanggol mo pananampalataya mo. Bakit? Ang mga disipulo hanggang kamatayan, pinagtanggol nila yung pananampalataya nila kay Kristo. Amen po. Dahil sabi ng Biblia, the wickedness will increase at ang pag-ibig ng marami manlalamig. Pero ang mananatiling tapat hanggang wakas, maliligtas. Ang mananatiling ang magtitiis hanggang wakas, maliligtas. Pandemic pa lang to. Pero matindi na pinagdadaanan natin. Kailangan natin ng malalim na pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoong Yesus. Amen? Tayong natin yumuko, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Tunay nga, Panginoon, na-amaze kami sa mga kamatayan, sa mga persecution na naranasan ng mga disipulo. Pero kahit isa walang nag-deny kay Kristo. Kahit isa walang nag-deny sa pananampalataya nila. Lord, napakatindi. Wala sa katiting ng pinagdadaanan namin. Pero minsan, kapraso pa lang, hindi ka nagagawa ka na naming tanungin. Minsan, Lord, konti pa lang, pero nagagawa ka na naming questionin. Lord, sa gabing ito, pinakita mo sa amin na mga disipulo mo, Panginoon, hindi sumuko hanggang katapusan. At alam namin ang disipulo mo, ngayon ay nasa piling mo na, Panginoon. Sila yung mga heroes of faith, Father God, na hanggang kamatayan, humawak, nagtanggol sa pananampalatayang ibinigay mo sa kanila. Lord, bigyan mo kami ng pusong ganyan. Kayang magtiis, marunong magtiis para sa Panginoon. Marunong magtiis para mag-glorify ang Diyos, Lord God. Lord, alam naming darating ang panahon, the wickedness will increase at manlalamig ang pag-ibig ng marami. Pero gusto mo, Lord, huwag kaming mapasama sa mga taong manlalamig, Panginoon. Lord, manatili yung pag-ibig namin sa iyo mainit. Mainit na pag-ibig sa paglilingkod. Mainit na pag-ibig sa pagtulong. Mainit na pag-ibig, Panginoon, sa pinagagawa mo. Mainit na pag-ibig, Panginoon, sa pananalangin. Mainit na pag-ibig, Lord God, sa pagbabasa ng Biblia. Pakikinig ng salita mo, Panginoon. Lord, pagpapatotoo patungkol sa iyo. Pag-share ng gospel mo, Panginoon. Mainit na pag-ibig sa pakikipagrelasyon sa iyo, Ama. Mainit na pag-ibig, Lord God, na sumunod sa kalooban mo at gawin ko ano yung nais mo. Mabigyan ka ng kaluguran sa buhay namin kahit pandemic, kahit may pangangailangan, kahit may matinding problema at pagsubok, patuloy ka pa rin mag-glorify sa mga responses namin sa mga problema. Mag-glorify ka, Lord, sa mga responses namin, Panginoon, sa mga pinagdadaanan namin, Lord. Nawa mag-glorify ka sa pagtitiis namin. Nawa mag-glorify ka sa mga pagsubok at problemang pinagdadaanan namin. Sa pandemic na ito na ini-endure ng lahat. Sa new normal na amin pong pinagdadaanan, ang lahat ay nag-adjust. Lord, nawa mag-glorify ka, Panginoon, sa pag-lockdown namin sa aming mga bahay, sa mga ginagawa namin sa aming mga buhay. Lord, ang dalangin namin, mag-glorify ka at yung pag-ibig namin sa iyo, wag man lamig, Panginoon. At sa lahat ng bagay na pinapagawa mo sa amin, samahan mo po kami, Panginoon. Nawa, makita mo kaming tapat hanggang wakas, Panginoon. Nawa, Panginoon, manatili kami, Panginoon, tapat hanggang sa ikaw ay dumating. At magtiis hanggang wakas, Panginoon, hanggang sa ikaw ay dumating. Madatnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo at nagtitiis para sa kalwalhatian mo. In Jesus' name. At Lord, sa gabing ito, tinatas ko sa mga kapatid namin na may prayer request, Lord God. Lord, salamat po sa prayer healing ni John Leroy Bulacan, Panginoon, na may sipon, Lord God, at hindi makahinga. In Jesus' name, inuutusan ko, ano man po nagiging dahilan ng kanyang sipon at hirap huminga sa pangalan ni Jesus. Spirit of infirmity, sickness, and diseases, get out from his body right now in Jesus' name. At dinideklara ko, Lord, sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, prayer po ni Opelia at Carlito Ordas, Panginoon, no negative effect yung vaccine, Father God, na i-inject sa kanila or na-inject na, Panginoon. Lord, malakas na resistensya, malusog na pangangatawan, at mahabang buhay sa pangalan ni Jesus ang dinideklara ko sa aking mga kapatid. Lord, ganun din po kay Lani Lagrisola, Panginoon, na no negative effect yung vaccine, Panginoon, na i-inject sa kanya or na-inject na, Lord God. Salamat sa malakas na pangangatawan, malakas na resistensya, malusog na pangangatawan, long life, Father God. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, no negative effect ang vaccine na ituturok sa lahat ng mga kapatid ko, Lord God, na nagpa-vaccine, Father God. In Jesus' name. Lord, prayer healing at miracle kay Jasmine Garcia, Panginoon, na may bukol sa
breast, Father God. At in Jesus' name, tinutunaw po namin sa pangalan ni Jesus ang bukol na yan sa kanyang breast in Jesus' name. At patuloy namin, Panginoon, inuutusan ang spirit of infirmity, sickness, and diseases to get out from her body right now in Jesus' name. At dinideklara ko, Lord, sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Salamat po sa financial freedom, Lord God. Salamat din, Panginoon, Father God, sa miracle, healing, miracle, Father God, at sa financial freedom ng aming kapatid in Jesus' name. Lord God, ini po, prayer, Panginoon, Father God, para sa anak at manugang ni Sister Agnes Bote, Panginoon, si Simon James Martin, si Laser Martin, at si Simon James Paisopa, Panginoon, na magkaroon sila ng trabaho, Father God. Humingi kami, Father God, ng favor, Panginoon. Open doors of opportunity para magkatrabaho ang kanyang anak at manugang, at yung guidance mo, Panginoon, Father, sa kanyang anak at manugang. Bigyan mo, Panginoon, i-guide mo, Panginoon, kung saan, Panginoon, magkakaroon ng trabaho, Father God, in Jesus' name. Lord, salamat sa answered prayer ni Chelsea, Panginoon, yung pong anak ni Sister Yoli Telmo, Panginoon, na ngayon ay magaling na. Salamat na pinag-pray namin isang araw. Salamat po sa kagalingan ni Chelsea. Thank you, Jesus. Lord, yung prayer request ng aming kapatid, Sister Ami Katakutan, humingi kami ng good result para sa kanyang laboratory and negative result of her swab test in Jesus' name. Lord, prayer ni Nerilyn Arizo, Panginoon, na panalangin namin kay Nerilyn Arizo, Lord God. Patuloy mo, Panginoon, Father God, ang batang ito'y kausapin. Patuloy mo siya, Panginoon, Father God, na patatagin, Lord God. Bigyan ng kaliwanagan, karunungan, Ama. Samahan at i-guide ang batang ito sa bawat desisyon na kanyang gagawin, Lord God. Hilumin kung may sugat sa puso, sa mga nakaraan, sa kaisipan, Lord God. Salamat po sa kagalingan ng kanyang emotion, Panginoon. Kagalingan, Panginoon, Father God, sa kanya, Panginoon, Father God, na inner sickness, Lord God. Hinihiling po namin yung inner healing, Panginoon, na galing sa iyo in Jesus' name. Lord, ganyan po kay Feli de la Cruz, Panginoon. At doon namin dinadalangin, Father God, yung business niya, Father God. Ano man po paano yung business na pinagkatiwala mo sa aming kapatid. Patuloy namin dalangin ito, yung palaguin mo, Lord God. Bigyan mo siya ng wisdom, guidance, Panginoon. At salamat po sa favor na mararanasan ng aming kapatid. Lord, answered prayer, Lord God. Salamat, magko-contract signing na po ang aming kapatid na Sister Dory Kalimlim, Father God. Salamat po sa favor, Lord God. Salamat sa answered prayer ng aming kapatid. Lord God, hindi po pa Father God, si Rachel Makasaet, Panginoon. Buong katawan niya, Lord God, sakit ng tuhod, Panginoon, at mababang potassium at anemic in Jesus' name. Inuutusan ko spirit of infirmity, sickness, and diseases sa pangalan ni Jesus to get out from her body right now. At dinideklara ko sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Salamat, Panginoon, sa healing at miracle in Jesus' name. Lord, hindi po, Panginoon, Father God, ang kanyang mga anak na si Marian Jade Makasaet and Rochelle Makasaet na mag-normal ang hemoglobin in Jesus' name, Lord God. Yan sakit sa dugo na yan, inuutusan namin to get out from their bodies right now in Jesus' name. At dinideklara ko ang kagalingan at himala sa pangalan ni Jesus. Lord, answered prayer ni Belia, Lord, apo ni Sister Anita Silvio, Lord God. Salamat, siya po'y magaling na. Marami pong salamat sa katugon at kagalingan. Lord, prayer po ni Harvey Pascua Granado, Panginoon, yung trainings ng kanyang anak sa Army, Father God. Patuloy namin talangin, Panginoon, yung anak ni Evelyn Pascua Granadusin, na si Harvey Pascua Granadusin, Lord God, na ngayon ay nagte-training si Harvey sa Army, Lord. Hinihiling po namin yung protection mo kay Harvey, good health, Father God, at matapos niya po yung training niya sa Army. Ganun din po, itinatas namin sa si Evelyn Pascua Granadusin at ang kanyang pamilya, Lord God. Patuloy ding humihingi ng protection at good health na galing sa iyo. Prayer healing kay Rose Garcia Ramirez, Lord God. Magkaroon na ng regular menstruation na, Lord, at wag nang mag-undergo sa CT scan. In Jesus' name, humihingi kami ng himala, Panginoon, at pagpalay mo kanyang matres, Lord God, anumang nagiging dahilan bakit hindi siya nagkakaroon ng menstruation. In Jesus' name, inuutusan namin, Father God, right now, at dinideclare namin ang healing miracle, Father God, sa iyong mga latay, Panginoon, nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, ganin po si Eva Jocares, Panginoon. Lord, patuloy namin dalangin, Lord God, na yung pangalan niya, Panginoon, Father God, ay muling maisama sa mga bibigyan ng ayuda, Panginoon. Thank you, Lord God, sa favor na ibibigay mo sa aming kapatid. At Lord, patuloy namin tinataas ang prayer
prayer healing, miracle, complete healing, complete recovery, miracle, Father God. Patuloy sa mga kapatid namin, Lord God, kay Mark John Pante, in Jesus' name. Grace Barcoma, in Jesus' name. Epitacio Bariso, in Jesus' name. Mark Bariso, in Jesus' name. Elizabeth De Mesa, in Jesus' name. Joyce De Mesa, in Jesus' name. Brother Efren Deville, in Jesus' name. Pastor Frankie Beato, in Jesus' name. Julian Pearl Biscaro Amarles, in Jesus' name. Mercy De La Rosa Abrigo, in Jesus' name. Fatima Angge, in Jesus' name. Manny Ramirez, in Jesus' name. Nancy Valenzuela, in Jesus' name. Roy Valderrama, in Jesus' name. Emily Pilazol Lagare, in Jesus' name. And Jerry Buisa, in Jesus' name. Banji Veracruz at yung pamangkin niya, in Jesus' name. And Nenita Tabongbong, in Jesus' name. Lord, patuloy namin dinideklara good health, long life, Father God, healing, miracle, Father God, at favor na galing sa iyo. Kahabagan mo po ang aking mga kapatid at maranasan po nila yung biyaya na galing sa iyo, Panginoon. Sa mga latay ni Kristo, dinideklara namin, nagkaroon sila ng kagalingan. Salamat po, Panginoon. Lord, birthday celebrant, Sister Marietta Castillo from Milan, Italy. Si Ronette Agipo, Panginoon, from Muntinlupa. Salamat po, nakikigala kami sa isang taon na naman na dinagdag mo po sa kanilang buhay. Dalangin namin marami pang birthday, good health, long life, Lord. Covering mo, Father God, ng blood of Jesus, Father God. Favor, answered prayer. Pagpalain mo bawat hawakan ng kanilang mga kamay. At dalangin namin, Father God, maganap ang plano mo sa kanilang mga buhay, Lord God. At dalangin namin malalim pang relasyon sa iyo, Panginoon, at patuloy kang makilala ng lubusan. Sa gabing ito, pinasasalamatan ka namin. Minsan pa, pinaalalahanan mo kami at pinakita mo sa amin, Panginoon, na mas matindi ang pinagdaanan ng mga apostol mo. Pero hanggang kamatayan, hindi nila dininay si Kristo. Dahil yan ang sabi mo, ang mananatiling tapat hanggang wakas, maliligtas. Ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy.